O Emma, bakit nandito ka? Kanina ka pa ba? Di naman po ate. Ano sana? Ano ba yon? Huwag ka nang mahiya. Ano kasi ate, wala pa pong gamit yung mga bata. Wala pa naman pong padala yung ama nila. Ganun ba? Bakit palagi yatang delay ang pagpapadala ni Renz? Anong nangyayari sa kanya doon? Hindi ko alam ate. Ayoko naman siyang awayin pagdating sa ganyan. Hindi porke nandito kami na pumupuno sa mga pagkukulang niya, lagi na siyang ganyan. Nung nakaraang pasukan, ganyan din. Wala na naman siyang binigay sa mga anak mo. Kaya nga po ate. Ang tanong, sinasabi mo ba sa kanya yung mga nahihiram mong pera sa akin? Opo, alam niya po ate. Yun naman pala Pero ni minsan hindi siya nakaalala magbayad sa akin. Sige po ate, alis na po ako. Sandali. Hintayin mo yung bibigay ko. Ito. Bilang mo ng mga gamit yung mga pamangkin ko. Kahit wag mo nang bayaran. Kawawa naman sila. Magbibigay ka rin naman pala. Ang dami mong pangsatsat. Salamat po sa binigay niyo ate. Sige na, lumakad ka na. Para makabili ka na ng mga gamit ng anak mo. Sige po ate. Teka, si Emma to Emma! Ikaw pala, Ate Net. Saan ka galing, Emma? May pinuntahan lang ako ate Net. Huwag mong sabihin sa hipag mo. Oo, doon nga ate. Okay. Siguro nagsabi ka na naman sa hipag mo, no? Hindi ako nagsabi ate, nagkusa siya. Ganun ba? Ang bait talaga ng hipag mo, no? Oo nga at least kahit nagbibigay siya, kusa niya yon, hindi ko hiningi sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, wala akong hininging pabor sa kanya. Kaya pagdating ng panahon, wala siyang maisusumbat sa akin. Hindi mo nga hiniling. Pero halos araw-araw ka namang nagdadrama at nagpapaawa sa hipag mo para lang magbigay siya. Di mas masahol ka pa sa nanghihingi. Sige ate Net, mauna na ako. Sige. Si Emma yun Emma! Ay ate, ikaw pala. Pauwi ka na ba? Oo, pauwi na ako. Bakit hindi mo kasamang mga anak mo? Iniwan ko sila sa bahay ate. Bakit? Saan ang punta mo? Pupunta sana ako kay nanay ko ate. Subukan kong manghiram ng pera. Wala na kasing panggatas at pangbaon sa school yung mga bata. Ganun ba? Sigurado ka bang may mahihiraman ka doon? Hindi ko rin po alam ate. Magbigay ka na lang sana para hindi na ako mangutang. Buti sa'yo, kahit hindi ko bayaran, ayos lang. Ito, kunin mo na. Nang makauwi ka na din. Kawawa naman yung mga pamangkin ko doon, walang kasama. Nako ate, salamat. Buti na lang nakita kita. Salamat. Sabi ko na nga ba. Sige ate, alis na ako. MC! Ano? Nagdrama na naman yung hipag mo sa'yo. Hayaan na natin siya, Net. Iniisip ko lang yung kapatid ko at mga pamangkin ko. Kaya namimihasay ang hipag mo dahil sobrang bait mo. Sana marunong naman siyang ibalik yung mga nakukuha niya sa'yo. Nasa sa kanya na yun kung saan niya gagamitin yung pera. Basta ako, nakatulong ako sa mga pamangkin ko. Tara na muna sa bahay. Uy, Emma! Sarap ng buhay natin Siyempre naman, walang problema Halata nga Buti ka pa, may mabait na hipag na laging tumutulong sa'yo. Oh, ba't ganyan yung mukha mo? Di ba totoo na may sinasabi ko sa'yo? Bigay niya yung mga yun, no? At hindi tulong. Ganun na din yon. Liliwanagin ko lang sa'yo, Net. Kusa niyang binigay yun, kaya wala akong utang na loob sa kanya. Alam mo, Emma, kung sama niyang binigay yung tulong, utang na loob mo pa rin yun.
Excuse me lang, Net. Wala akong utang na loob sa kanya. Dahil hindi ko hiniling sa kanya yung mga yon. Kaya ibig sabihin nun, wala siyang ambag sa buhay naming mag-ina. Grabe ka naman talaga magsalita, Emma. Ikaw pa itong may ganang magmalaki? Hay nako, bahala ka na nga sa mga iniisip mo. Diyan ka na. Ibang klase ka rin, Emma. Ayaw mong aminin sa sarili mong may utang na loob ka rin sa hipag mo. Magpasalamat ka dahil hindi siya kagaya ng iba na may kapalit lahat ng tulong na binibigay. Uy, MC! Oh, Net, ikaw pala. Napasyal ka. Di ka ata pumasok sa trabaho mo ngayon, MC. Oo, masyado na kasing marumi tong bahay kaya nag-day off ako ngayon para maglinis. Ganun ba? Ba't di ka magpatulong sa hipag mo? Ilang araw na rin hindi nagpupunta dito yon. Tsaka pansin ko, pupunta lang dito yon kapag may kailangan. Alam mo, MC, nung isang araw, muntik na kaming magkasagutan ni Emma. Ha? Bakit naman? Sa anong dahilan? Tara nga sa loob, doon tayo mag-usap. Nasabi ko kasi yung tungkol sa pagtulong mo sa kanya. Sabihin ba naman niyang wala siyang utang na loob sa'yo? At wala ka daw na iambag sa buhay nila. Alam mo, Net, ayos lang sa akin kahit sabihin niyang wala siyang utang na loob sa akin. Pero yung sasabihin niyang wala akong naimbag sa buhay nila, sobra naman na yun. Alam mo naman siguro kung ano yung mga naitulong ko sa kanila. Hoy, Net! Talagang sinabi mo kay ate yung mga sinabi ko sa'yo. Nasabi ko lang yun, Emma, kasi tignan mo nga, kahit siya, napapansin na nagagawi ka lang rito kapag may kailangan ka. Katulad ngayon, may kailangan ka na naman, kaya siguro nandito ka ngayon. Alam mo, Emma, ayos lang sa akin kahit hindi mo tanawin na utang na loob yung mga naibibigay kong tulong sa mga anak mo. Pero yung sinasabi mong wala ako naiambag sa buhay nyo, masakit yon para sa akin. Wala nga ba, Emma? Kasi ate, Hindi ko ugali ang manumbat o maningil ng naitulong. Pero kung kinakailangan ipaalala sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob, ang mga naiambag na tulong sa buhay nila ay dapat lang nagawin yun. Parang ang sama ko namang hipag sa mga sinabi mong wala akong naiambag sa buhay nyo. Ate, hindi naman ganun yung ibig kong sabihin. Pasensya ka na sa mga nasabi kong yun. Alam kong mali ako. alam mo, Emma, hindi naman masamang aminin na may utang na loob ka sa isang tao. Lalo na't hipag mo pa. At least, alam mong hindi kayo pinapabayaan ng kapatid ng asawa mo. Tama ka dyan, Net. Bakit? Mababawasan ba ang pagkatao mo kapag nalaman nilang may utang na loob ka? Di ba hindi naman? Kilala mo naman ako, Emma, kung gaano ako kabait sa ibang tao. Lalong-lalo na sa inyo. Kita mo na, Emma, kaya huwag kang nagmamalaki kung may mga oras na kailangan mo din ng tulong mula sa kapwa mo. Tama po kayo, mga ate. Pasensya na po, Ate MC. Patawad po. Kalimutan na natin yon.